Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na Muslim at mapayapang pagbati sa ating mga minamahal na kaibigang non-Muslim. Ako muli si Legendary Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng kaalaman at pagninilay batay sa marangal na Quran at sa mga tekstong Biblia, hindi upang manakit o manghusga, kundi upang liwanagin ang isang mahalagang tanong, totoo bang ipinako si Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan? Ano ang malinaw na sinasabi ng Islam at ano-ano ang mga pahiwatig sa Biblia na kadalasang hindi na pag-uusapan? Ang layunin ng video na ito ay pag-unawa, paggalang at pagbubukas ng isip. Ano ang malinaw na sinasabi ng Islam Quran, Surah An-Nisa, verse 157 to 158. Wa qawlihim inna qatalna al-masah as-saib na Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Paliwanag. Sinasabi ng Quran na hindi nila napatay at hindi nila ipinako si Isa ibn Maryam. Ipinangyari lamang na nagmisto lang ganon at iniangat siya ng Allah. Ibig sabihin, iniligtas ng Allah si Jesus at hindi siya namatay sa krus. Mahalagang punto, ang Quran ay tahasang tumatanggi sa crucifixion. Ang pagliligtas sa mga propeta ay katangian ng Allah kapag ito ay kanyang kalooban. Magapahiwatig sa Biblia na madalas hindi nabibigyang din, ang mga sumusunod ay hindi panlalait sa Biblia, kundi pagbasa ng teksto mismo at pag-unawa sa mga sinasabi nito. 1. Panalangin ni Jesus na mailigtas, Mateo 26 verse 39. Ang panalangin ni Jesus sa Garden of Gethsemane, ayon sa Biblia, Matthew, Kabanata 26, Talata 30. Nilalaman, Tagalog bod mula sa Biblia, si Jesus ay nagpatira pa at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo ang masunod. Malinaw na paliwanag. Dito makikita natin na si Jesus, nanalangin hindi nag-utos. Humiling na mailigtas sa darating na paghihirap, nagpasakop sa Diyos bilang alipin. Ito ay katangian ng isang propeta, hindi ng Diyos. Ikatlong bahagi, dininig ba ang panalangin ni Jesus? Ayon sa Biblia, Hebrews Kabanata 5, Talata 7, sinasabi rito na si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at pagmamakaawa sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya ay dininig dahil sa kanyang takot sa Diyos. Malinaw na paliwanag. Ito ay napakahalagang talata. Maliwanag na may Diyos na pinanalanginan, may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at higit sa lahat dininig siya. Kung dininig ang panalangin, paano siya mamamatay sa krus? Ama ko, kung maaari palampasin mo sa akin ang sarong ito. Paliwanag. Ang panalangin ay hiling ng kaligtasan. Sa Islam, ang panalangin ng propeta ay dinidinig ng Diyos. 2. Ang Diyos ay hindi nag-iiwan. Hebreo 5 verses 7. Siya ay dininig dahil sa kanyang kabanalan. Paliwanag. Kung dininig, nangangahulugang may kaligtasan na ipinagkaloob. Tugma ito sa Quranic na pahayag ng pag-angat at pagligtas. Mahalagang tanong, naroon ba ang mga alagad ni Jesus? Ayon sa Biblia, tumakas sila sa takot. May malinaw bang saksi na nakita ang buong pangyayari? Ang karamihan ng salaysay ay isinulat pagkalipas ng maraming taon at hindi direktang saksi. May pagkakaiba ba ang mga ulat? Oo, maraming hindi pagkakatugma sa oras, pangyayari at mga detalye. Paniniwala ng Islam. Surah An-Nisa, Kabanata 4, Talata 157, Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Hindi nila siya pinatay at hindi rin nila siya ipinako sa krus. Bagkus ito ay pinagmukhang ganun lamang sa kanila. Ibig sabihin may nagmisto lang si Jesus. Ngunit siya mismo ay iniligtas ni Allah Azza wa Jal. 3. Sino ang nakakakita kay Allah? 1:5 verse 37. Hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo. Paliwanag. Ipinapakita ang malinaw na pagkakaiba ng Diyos at ni Jesus. Ang Diyos ay hindi nakikita. Si Jesus ay nakikita, kaya hindi siya Diyos sa pananaw ng Islam. 4. Ang tanda ni Jonas. Mateo 12 verse 40. Kung paanong si Jonas ay buhay sa loob ng malaking isda, tanda ni Jonas ayon sa sinabi ni Jesus. Ayon sa Biblia, Mateo Kabanata 12, Talata 39 hanggang 40 sinabi ni Jesus na walang ibibigay na tanda, kundi ang tanda ni Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din daw ang anak ng tao ay mapapasa sa puso ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Malinaw na paliwanag. Tanungin natin ng mahinahon at may pag-iisip, namatay ba si Jonas sa tiyan ng isda? Hindi.
Siya ay buhay at tininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kung si Jesus ay inihalintulad ang sarili kay Jonas, hindi ba malinaw na ang tinutukoy ay kaligtasan, hindi kamatayan? Sa Islam, si Jonas, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay hindi namatay, kundi iniligtas ni Allah Azza wa Jal matapos siyang manalangin. Paliwanag, ang paghahambing ay sa pagkaligtas, hindi sa kamatayan. Pinatitibay ang ideya na hindi kamatayan ang wakas. 5. Iba-ibang salaysay. May mga pagkakaiba-iba sa detalye ng mga ebanghelyo tungkol sa krus, oras, mga salita, mga saksi. Paliwanag. Ang ganitong pagkakaiba ay nagbubukas ng tanong kung ganap na malinaw ang pangyayari. Sa Islam, ang Quran ang pinakahuling at pinangangalaga ang kapahayagan. 6. Ikatlong bahagi. Kailangan ba talagang mamatay si Jesus para maligtas ang tao? Sagot ng Islam, hindi kailanman sinabi ni Allah Azza wa Jal na ang kaligtasan ay dadaan sa kamatayan ng isang inosente. Surah Al-An'am, Kabanata 6, Talata 164. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Walang kaluluwang magdadala ng kasalanan ng iba. Paliwanag, sa Islam, ang bawat tao ay responsable sa sarili niyang kasalanan. Walang kailangang mamatay upang tubusin ang kasalanan ng iba. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsisisi, tauba, pananampalataya, mabuting gawa. Ika-4 na bahagi. Kung hindi ipinako si Jesus, paano ililigtas ng Allah ang mga tao? Surah Az-Zumar, Kabanata 30, Talata 53. Qul ya ibadiyallathina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sabihin, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Paliwanag, ang awa ni Allah Azza wa Jalla ay direkto, hindi dumadaan sa krus, hindi nangangailangan ng dugo. Ito ay bukas sa lahat, Muslim at non-Muslim, na taos-pusong magsisisi at maniniwala. Pagtutugma ng dalawang pananaw, Islam, malinaw, hindi ipinako, iniangat si Jesus. Biblia, pahiwatig, may panalangin para sa kaligtasan, pagdinig ng Diyos at pagkukumpara sa kaligtasan ni Jonas. Para sa Islam, ang awa at kapangyarihan ng Allah ang nagligtas kay Jesus. Motivational and inspirational messages by Legendary Be Inspired. Sa ating non-Muslim na mga kaibigan, ang paghahanap ng katotohanan ay lakbay ng puso at isip. Ang paggalang at tapat na pagsusuri ay daan sa liwanag. Sa ating Muslim na mga kapatid, manatiling mahinahon, makatao at may karunungan sa pagpapaliwanag. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Ito ay lalong luminaw. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ang usaping ito ay hindi laban ng relihiyon. Ito ay paanyaya sa pagninilay. Sa Islam, si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang dakilang propeta na iniligtas ng Allah. Ang Quran ay malinaw at ang ilang pahiwatig sa Biblia ay umaayon sa ideya ng kaligtasan. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng kasinungalingan. Hindi kailanman kailangan ng Diyos ang dugo upang magpatawad. Ang kailangan niya ay pusong nagsisisi. Ang tunay na kaligtasan ay hindi sa kamatayan ng propeta, kundi sa pagsunod sa Diyos. Maikling dua, Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna ittiba'a, wa arinal batila batilan warzukna jitinaba. Kahulugan, O Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan bilang katotohanan at bigyan mo kami ng kakayahang sundin ito, at ipakita mo sa amin ang kamalian bilang kamalian, at ilayo mo kami rito. Ako muli si Legendary Be Inspired. Nagaanyaya sa paggalang, kaalaman at katotohanan. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, i-share, at sundan ang pahinang ito upang mas marami pang makapagmuni-muni. Naway gabayan tayo ng Allah sa katotohanan at kapayapaan. Amin.